Hello guys, so good morning, Rafa ulit. Dito ako sa shop, malinis na yung shop natin ngayon, very goods. Tignan nyo naman kung gaano kalinis. Napakalinis mga kaibigan, nakakalinis. Yung mga bagong clutch natin, nilagay natin dun sa storage. So, ang bigat kasi. Bigat ng mga bagong dating na clutch, saka mga C-Park, ang dami, sobra. So ngayon, kwentuhan muna tayo. Meron kaming kliyente, bumili si madam ng ng Fiesta niya 2012, yung lower model. Magkano niya nabili? 165. So sa marketplace dapat daw bibili siya sa atin, kaso di ba may waiting time tayo? Yun ang sabi niya ni madam. Kailangan niya na daw now. So ngayon, bumili siya sa marketplace. Bumili siya ng 160 last week. Okay naman yung kotse, umaandar ba? Umaandar naman eh. Okay naman. Walang problema. So, again, 2012 yun, old look. Maganda raw manakbo. Tinesting nila rito eh. Kaso syempre, nagmamadali nga siya kasi, so binili niya na. So ngayon, dahil hindi na siya nagmamadali, pinacheck niya na rito. So, okay naman yung checking namin. Okay naman din yung kotse. Wala namang problema. Hindi ko naman pinupush yung mga unit natin. Kumbaga, syempre kailangan niya niya, diba? Wala namang problema doon. Kaso lang, papakita ko sa inyo, minsan kasi nangihinayang ako kasi if you do the math correctly, 160 niya nabili, no? Tapos, ngayon, dinala niya rito para ipalahat. Kung ano yung makikita, tirahin. Parang ganun din, parang bumili rin siya sa halaga nung binibenta nating Fiesta. Ang problema, hindi pa na hard PMS yung engine and tranny. Kasi ang PMS na lang ngayon, yung mga belt, cooling system, papakita ko sa inyo para makita nyo. Para meron lang kayong idea, okay? Para, tawag dito, reference lang ba? Reference. Nakaintigyawat ko sa ilong. Tara, bantahan natin. Teka, samahan nyo ako, guys. So, ito yung kotse niya, 2012. Okay naman, guys. Hindi naman ako nangaano ng kotse. Ito yung mga kotse natin, 2014 na to. So, ito yung new look, ito yung old look. Okay, so ito okay naman, 160. Panalo 160. Kaso, syempre, umaandar to and everything. So, everything goods naman dito. Kaso, syempre, dito, gusto niya yung araw-araw niya magagamit. So, in-advise, sinilip namin yung mga, sa kanya, mga gagawin sa kanya para maging daily siya. Kumbaga pang daily driven niya. Di ba? So, ganun. Sinilip natin. So, ang mga nakita natin, Sep, kailangan natin magpalit ng return hose kasi electric tape lang. So, may pressure yan. Palitan natin ng bagong return hose. Tapos, battery dapat magpalit na siya, no? Tapos, ang ginawa naming major dito is retiming kasi hindi natin alam kung ano yung history nitong coaching to. So, retiming. Yan ang sure ball. Kasi pag yan naputulan sa kalsada, towing yan. So, retiming, tapos ito, drive belt palit din. Nakita niyo naman yung yung timing belt mo. Lasog-lasog na. Okay. So yan, safe na tayo dyan sa retiming. Tapos ang ginagawa naman namin ngayon is chine-check namin yung cooling system niya. Yun pa rin, luma pa rin yung mga cooling system niya. Siyempre second hand, yan pa rin siya. So ayun, daming tagas din ng engine, pero as per checking naman, okay naman ng makina, goods naman siya. Very maganda yung tunog niya. Saka chinek namin yung live data nito sa OBD. Maganda ang niya, feedback niya. Ngayon, ganito yan. O di nagpa-retiming na siya, magkano na yun? Kano retiming? 15, 17, ganyan, no? Pa-retiming na siya. Ngayon, nagpa-retiming na siya, i-plus mo dun sa binayad niya, 160. Magkano? Sabihin mo ng 20, sarado mo kunwari. 180. O, tapos, if ever na magpapalit siya ng battery, cooling system, sabihin natin 210. 210, O, sabihin natin na yung mga anik-anik pa, Alternator pa. nga pala, sira nga pala alternator nito, no? Alternator nito, guys, bumabagsak. Kumbaga, mahina yung karga, so, ang tawag dito, pinagawa namin yung alternator niya. Nagpalit ng bagong IC dyan sa alternator and yung mga bearing ng alternator pinalitan. So sabihin mo ng yan, sabihin mo ng sarado mo ng 240 magagastos niya. No. Kunwari 240 lang, hindi pa yung ginawa namin, guys, kumbaga yung estimate namin doon sa yung mga anik-anik
Kasi ang ginawa lang naman ngayon is yung return hose, retiming, and ito. So syempre meron pa yung future na magiging kapag ginagamit niya na, di ba? Lalabas ang ano niya. Lalabas ang mga kung ano-ano dyan. O sabi mo na 240 na, no? 240 na. Wala pa tayong clutch doon. Trani. Wala pa, yun nga, wala tayong tranny, wala tayong ship port clutch doon, which is maabot ng kano sa labas pag pinagawa, mga 80,000 to 100. Dito guys, ang kotse namin, ayan o, mga Fiesta na 2014, mas mataas na model. Ay, may carpet nung pinapatuyo ko, sorry. Ayan, 2014, higher model. Dito, ang trend dito is 270, 275, yung base model Yung higher model, mga 290, 300, mga ganun. Ang difference niya is, eto guys, tapos na lahat. Naka-clutch na yan, naka-shift park na yan, naka-cooling system na yan, nakabagong battery na yan, nakabagong lahat yan, refresh engine, bagong spark plug, lahat. Okay? So, yun ang difference niya. So, onting kembot na lang nung budget, makakakuha ka na ng ganun. So, kaya tayo may waiting time. So, waiting time, bakit? Kasi lahat yan, hini-heavy PMS po lahat yan, nire-refresh lahat dun sa kotse. So, kung titignan mo, hindi ka napamahal sa amin. Napamura ka pa. Kapag tinignan mo yung computation, kasi naka-higher model ka, nakapalit lahat, and everything. O, ito naman yung mga ginagawa na rito na pinapainit. O. Ayan, tinatapos na pala ni Kuya Edwin yan. Sep, saan yung mga bagong clutch natin sa ship port? Papakita ko sa inyo yung mga pinagkakakabit natin dito sa mga kotse. So ito guys, yung mga, again, ulitin ko, hindi namin binibili sa Lazada to o sa Shopee. Direct kami source out nito ng mga parts namin. Hindi ko sinasabing yung mga nagbebenta doon sablay. Pero marami na kaming experience na kapag dito kami bumili locally, nagkakaroon ng problema yung mga pyesa. Kaya, doon na kami direkto sa factory. Okay? So, ganito yung mga kinakabit namin dyan. Mga bagong clutch. LUK brand, hindi yellow box lang. LUK talaga yung tatak na original. Okay? Puro original yan. So, yan ang makakukuha mo dito sa atin. Okay? Pag yan, pina-heavy PMS mo yung kotse mo na Ford sa labas, gastos ka malala dyan. O dito, libre yan, boy. O sara mo na yan, okay na yan. Una, sayang yung scotch tape mo. So, dito naman, punta tayo sa mga parts ng anik-anik. Andun kasi sa kabilang shop yung workshop natin O, dito tayo sa mga anik-anik. O, yan, mga bagong radiator natin. Puro Ford specs yan. Okay? Mga gasket natin, lahat palit na rin yan. Dito mo, para na kaming rito, auto shop O, oxygen sensor. Pag pundido na, palit. O, ngayon, mga belts, pan-timing and everything, mga bagong water pump, pag nire-retiming, DCT fluids, lahat, kompleto. Radiators, lahat and everything. O, yan. So, kapag bibili kayong kotse, gawin nyo lang kaming option. Kinuwento ko lang sa inyo para may reference kayo. Kasi, hindi kayo mapapamahal. Kala nung iba, mas mataas yung price namin dahil, tawag dito, puro yung mga piyesang nakakabit, puro bago. Ang problema, pag sinamap mo, parang binabayaran lang dito is yung service kasi in-house yung mga mechanics natin dito. So pag in-house yung mga mechanics yung rito, doon ka makakatipid. Kasi kami yung mismong nagawa ng kotse at kami yung nagkakabit. O di parang free lang, di ba? Okay, so gawin nyo lang kami option. Thank you very much. Sige.